sa lahat. Tayo po ay magbubukas na ng ika-31 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan na pamumunuan ng ating pangalawang punong bayan, ang nangungulong pinuno, iginagalang Adel Paul Garcia Pilamide. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang ikalimpunong bayan, ay tinatawag ko ng kayo sa ika-31 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang Cavite. Nagalang maaari niyo po bang pangunahan natin? Huli po, nag-aalam ko din. Maaari niyo po bang pangunahan natin panalangin? Okay, maraming salamat po sa ating ginagano na nangungulong pinuno. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos, nais ko muna po ang bawat isa po sa atin ay manalangin sa ating Panginoon Diyos at humingi ng kapatawaran ang bawat isa. Panginoon, kung ano man po aming kasalanan na nagawa po namin sa inyo, sa aming pamilya, sa aming kapwa, at sa lahat po, Panginoon, kami po ay humihingi po ng kapatawaran kung kami po ay nakapanlamang sa aming kapwa. At alam po naman namin, Panginoon, na kapag kami humingi ng tawad sa iyo, kami iyong patatawarin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Alam ko, Panginoon, naniniwala kami sa iyo na kapag kami nanalangin sa iyo, alam namin na ang bawat isa ay bibigyan mo ng kalakasan at karunungan at hindi mo pababayaan sa kapahamakan. Alam po namin na ngayon po ay pandemic, COVID-19. Naniniwala kami sa iyo na ang bawat isa sa amin, sa aming pamilya, ay hindi mo pababayaan at ilalayo mo sa kapahamakan. Ganun din po ang mga taong mga may sakit. Panginoon, huwag mo silang pabayaan. Pagkusit, tulungan mo sila at alam po namin sila ay nananalangin din sa iyo at tumatawag sa iyo at binibigyan mo sila ng kalakasan. Kaya Panginoon, naniniwala po kami sa iyo at nagpapasalamat na ang aming panalangin ay dinidig mo sa umagang to. Ito po ang aming samtalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Dadako na tayo sa pagtawag sa pangalan ng mga kagawad. Ginong Kali, pakibanggit po niyo sa isa ang pangalan ng mga kagawad. Iginagalang Ronilio Dunesa. Narito po. Iginagalang Alan Tolentino. Narito po. Iginagalang Mark Anthony Toledo. Narito po. Iginagalang Ferdinand Amutan. Narito po. Iginagalang Perpetuo de Singanyo. Narito po. Iginagalang Catherine Terona. Narito po. Iginagalang Luciano de Jesus Jr. Narito po. Iginagalang Nestor Patawe. Narito po. Iginagalang Domingo Ortega. Iginagalang Anlin Bation. Narito po. Meron po tayong 10 konsehal na kasama ngayon sa ating video conference. Si iginagalang na Konsehal Domingo Ortega ay hindi po nakasagot. Hindi natin narinig ang sagot dahil nakamute po ang kanyang opo. So meron po tayong 10 na konsehal na kasama ngayon. Sa pagpapatibay ng ating kalihim ng kasapatan ng ating bilang, ay formal na po nating binubuksan ang ika-31 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Dadako na po tayo sa pagbasa at pagpapatibay ng katitikan ng ating pagpupulong. Ano po ang mungkahi ng tagapamuno ng lupon ng mga patakaran na talituntunin? Konsehal, kayo po ay nakamute. Ayan. Nangungulong pinuno, minumukahi ko po na ipagpaliban at pagbasa ng katitikan ika-30 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng
ika-3 ng Agosto 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 5 pahina. Pinangalawahan ay ginagalang na konsehal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ang kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong ipinagpapaliban ng pagbasa ng katitikan ng ika-33 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Gaganon din po, Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko rin po na tanggapin at pagtibayin ang katitikan ng ika-30 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap na ika-3 ng Agosto 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 5 pahina. Pinangalawahan ay ginagawa ng Sangguniang Kabataan Anlin Bation, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ang kanilang kanang kamay. Ay atin pong pinagtitibay ang katitikan ng ika-30 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Muli, Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko rin po na ipagpaliban ng katitikan na ika-3 na hindi karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng ika-6 ng Agosto 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 6 na pahina. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ang kanilang kanang Kaya kamay. naman ay atin pong ipinagpapaliban ng pagbasa ng ika-3 hindi karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Muli, Nangungulong Pinuno, mungkahi ng inyong muli po, Nangungulong Pinuno, ay minumungkahi ko rin po na tanggapin at pagtibayin ng katitikan na ika-3 na hindi karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap ng ika-6 na Agosto 2020 pamamagitan ng video conference na binubuo ng 6 na pahina. Pinangalawahan ay ginagalang na Konsehal Perpetuo de Singanio, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ang kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong pinagtibay ang katitikan ng ika-3 hindi karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Dadako na tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Meron hubang nais magpahayag ng opinyon o kuro-kuro ukol sa kagalingang bayan? Ang ating ginagalang na Konsehal Alan Tolentino. Konsehal, kayo po ay nakamute. Paki-unmute niyo lamang po ang inyong mic button para kayo po ay marinig ng ating sanggunian. 46. Mari na po kayo patuloy. Okay na po? Yes po, mari na po kayo. Okay na po? Opo, Guys? natinig na po namin kayo. Opo. Okay. Maraming salamat po sa ating nangungulong pinuno at sa ating mga konsyal ng bayan na kasama sa Sangguniang Bayan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Bilang ako po ang committee chairman ng health po, tayo po ay nasa panahon po ng pandemic at nasa COVID-19 po. Napasin ko lang po ang ating po mga minamahal na mga kababayan na mga nagbebenta po ng face shield po. Hiling ko po lang po sa ating mga kababayan na nagbebenta po ng face shield. Alam po naman natin, kailangan po ng ating mga mamamayan po yan, yung face shield. Hiling ko lang po sana na yung po mga nagbebenta po ay doon lang po sa tamang presyo po. Ano po, para ho kayo ay kumita, pero unawain nyo rin po yung mga nangangailangan po ng face shield. Alam po naman natin na ang face shield po pwede pong mabili ho ng 20 o di kaya ho makapagpataas po ng tamang presyo lang po. Pero subalit po, napansin po ng inyong lingkod, marami ho nagbebenta ho ng face shield ay nasa 60 pesos hanggang 100 pesos po. Ipinapaalala ko lang po sa ating mga kababayan at sa Sangguniang Bayan po na magkaroon po sana po tayo ng isang ordinansa po sa Sangguniang Bayan na
na yung pong tamang presyo po lamang ang ibenta po ng ating mga minamahal na kababayan na nagdenegosyo po. Maraming salamat po. Ano po ang may tutugon ng tagapamuno ng Lupon ng Komersyo at Kabuhayan? So magandang umaga po sa ating lahat. Yan po ay isang magandang pagpuna mula po sa ating ginagalang na konsehal Alan Tolentino. At tama nga naman po na ito pong mga pangunahing mga pangangailangan katulad po ng face shield at face mask ay talagang dapat po ay nasa abot kaya ng ating mga kababayan po. Bagamat ito po ay wala pa po tayong batayan kung magkano po talaga ang bentahan po nito. Dahil sa ngayon po ay yan pong presyuhan na yan ay depende po sa dami ng supply. Kaya po mag-a-apply po dito yung law of supply and demand. Na mataas ang demand, ganun ay kulang naman ang supply. Kaya minsan tumataas po ang mga presyo ng ganyan. Bagamat tayo po ay pwede namang pasa ng ordinansa upang meron pong magkaroon ng suggested retail price o SRP. Pero yan po ay kailangan po yan ay magmumula po muna sa DTI ang pamantayan na yan kung magkano po ang dapat na lakaran ng presyo na yan base po sa current na or pangkasalukuyan na panahon po. So kailangan po ay makakuha tayo ng datos muna sa DTI kung katulad po nung mga nakaraan kung naaalala ninyo ay nung unang pagputok ng pagkalat ng sakit na COVID, tumaas po ang presyo ng mga kahit po yung mga surgical mask na yan ay na mga datihang nabibili ng mga 300 lamang ang isang kahon na may 50 or 50 piraso ay umabot po yan kung matatandaan nyo naglabas ang DTI ng presyo niya na yung acceptable dahil po buong mundo ang gumamit niyan. Tumaas po ang demand. So parang umabot po ng 1,000 mahigit ang isang box po ng 50 piraso na face mask. Pero naglabas naman po ang DTI ng pamantayan kung hanggang magkano lamang ang pwede mong ibenta at yung mga lumalabag doon ay overpricing nga po ay hinuhuli nila nahuhuli po o na entrapment. So ganoon din po dito. Tayo po natin na ang DTI po magsabi na kung ano po ang pamantayan ng presyo niyan. Dahil po pagbabasihan po nila dyan kung gaano po yung karami, yung supply at yung demand po ng ating mga kababayan. Kaya po bago po tayo makapag-adapt ng isang ordinansa sa presyohan po niyan or SRP o suggested retail price, kailangan po ay may basihan muna tayo mula po sa ibababa pong memorandum ng ating pong Department of Trade and Industry. Ilan po, maraming po salamat. Inaasahan po natin na makikipag-ugnayan ng Lupon, ng komersyo sa ating pong DTI at sa ating pong labor officer para matugunan po ang problema. Ang magiging, tingin ko tama si Consel Alan, magiging problema po natin ito sa mga susunod na araw. Salamat po. Magbigay ng opinion? Kung wala na, dadako tayo sa pagbibigay ng panahon sa mga panauhin, Ginong Kalihim. Meron ho ba tayong panauhin sa ating pagpupulong? Sangayon po sa atas, sa kalihiman, nung isang ating regular na pagpupulong na ating ipatawag ang MHO natin, officer, si Dr. Aguarin, para matanong sa update tungkol ho sa COVID-19. Kami po ay nakipag-ugnayan sa kanya ay dahil po sa napakaraming tao ngayon sa kanilang opisina ay ni-request po niya na kung maaari ay sa pamamagitan na lang po ng pagtawag sa telepono siya makakausap. Okay po. Panauhin ay Dr. Armin Joy Garcia Guarin. Siya po ang ating Rural Health Officer at kasulukuyan na po natin siyang tinatawagan para atin pong makapanayam. Ito po ay sa mungkahi ng ating ginagalang na konsehal, Luciano Jun de Jesus, na pinagtibay po ng ating pong Sangguniang Bayan sa pagpupulong na ginanap noong nakaraang linggo.
Okay po. Doktora, magandang araw po. Ay, speaker. Magandang araw po, Doktora. Naririnig niyo po kami po? Okay. Doc, nandito po tayo sa session po ng ating Sangguniang Bayan. At noon pa po kayong nakarang linggo na iskapanayamin ng Sangguniang Bayan para makamusta po kayo. Kayo po mismong personal at ang lagay po ng COVID dito po sa ating bayan. Binubuksan ko na po ang hapag sa ating konsehal. Kung sakasakaling mayroon po kayong katanungan, ay mangyaring magtaas lang po ng kanang kamay para kayo po ay ating mapagbigyan. Ang ating ginagalan na Konsehal Luciano Jun de Jesus. Maraming salamat po, Nangungulong Pinuno. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Well, una po ay gusto po sana naming malaman kung ano na po ang status ng ating Ligtas Center or yung ating mga isolation facility since biglang sumipa pataas ang bilang ng mga nai-infect ng COVID-19 virus. At ano pa po ba ang mga ginagawa nating hakbang o hakbangin sa panahon ngayon considering na tumataas nga po ang bilang ng nai-infect dito sa ating bayan. Sa aspeto po ng mga maproteksyonan ang kalusugan ng ating mamayanan, maging mga paghahanda po natin sa ating mga pasilidad. Nagsasalita si Jun. Apo. Okay. Apo. Doc, ang tanong po ni Consi Jun, ay, huwag nga natin yung speaker siguro. Namamatay eh. Ha? Ito po ang ating sagit lang. Nangungulong Pinuno. Apo. Baka po meron din pong ito po ay mukha lamang po. Baka po meron ang ating doktora na buting doktora na access din po sa ating app na ginagamit na Skype ay mas mainam din po na maimbitahan po natin siya kung sakaling meron po. Opo, mahalaga po ay ito. Nag-busy, sagit lang po ho. Ano bang globe pa to? Sige tawagin. Magdedeklara po muna tayo ng isang minutong pagkimpil habang kinokontak po natin si Dr. Guarin. Garcia Guarin na nasa gitna po ng giyera para malabanan po natin ang pandemya po na ito. Katanungan po kanina, Konsehal Jun de Jesus, maaari po niyong ulitin ang inyong katanungan. Good morning po, Doktora. Kumusta po kayo? Naman po. Thank you po. At kayo ay ligtas. Ano po? Doktora, ang mga concern lang po namin or gusto lang din namin kaming ma-enlighten sa kinakaharap nating problema ngayon. Ano, particularly dito po sa ating mga biglang pagtaas ng bilang ng mga nai-infect ng virus. At tayo po ba dito sa ating bayan ay masasabi na po natin na talagang nagkaroon na po ng local transmission since mapapansin natin araw-araw sa mga inire-report na positive cases ay para pong sa tingin ko ay hindi po bumababa ng 5. Ano ho? Kami nga po dito sa barangay namin, sa Barangay Tibig, ay meron na namang isang bagong kaso. Ano, at ito ay nag-work sa Makati.
So, sa pagkakaalam ko lang po, hindi po ako sure sa exact figure, ay tayo po ay nasa more than 160 na po yata tayo. Ano po? At yun nga po, tayo po ba meron ng local transmission? Since ang mga mas mararaming kaso ng COVID mumula doon sa tinatawag natin na medyo populated na area like Bulihan, Tartaria and Puting Kahoy. At ito po bang ating mga ano po bang status na nitong ating mga ligtas center or itong ating isolation facility dahil sa dami po nga ng kaso natin ng COVID ngayon, na-accommodate pa po ba ng mga in-approve natin na facility o yung mga hinar natin na facility sa kasalukuyan ngayon na talagang napakarami nga po ng kaso ng COVID dito sa ating bayan. Yun lang po. Maraming salamat po. Good morning po. Magbibigay lang po ako ng update. Sa ngayon po, meron na po tayo 195 confirmed cases. Ilan Active case, 195 po. 195. 195 po. Ang active cases po natin is 151. Ang recovered po ay 44. Hello po. Ang total admission po natin sa Travelers Inn ay nasa 43 na po simula po nung nag-start po tayo. Nakapag-discharge na po kami ng 37 patients at ang active po natin ay 6. Ang capacity po ng Travelers Inn ay nasa 13 po. 13 po na patients ang kaya ng accommodate. Ang IIRR po, nakapag-admit na po tayo ng 71 na pasyente. Ang active cases po natin ngayon ay 38 sa IIRR po at ang na-discharge na po natin ay 38. So ngayon po, regarding po dun sa kung kaya po natin i-accommodate pa yung iba, sa ngayon po kasi nagbigay po ang DOH ng bagong memo na kung kaya po mag-isolate sa bahay ng mga pasyente, na naaayon po doon sa po nila sa guidelines, pinapa-isolate na lang po muna namin sa bahay. Ang guidelines po nila kapag po meron kwarto at saka meron pong sariling CR ang pasyente, wala pong vulnerable persons, wala pong may diabetes, hypertension, cancer patient, buntis, senior citizen, pinapayagan na po silang mag-home quarantine. Pero ngayon po kasi nag-prepare po rin ulit kami, meron pong piniprepare ang another wing po sa IIRR na kaya po mag-accommodate ng 22 patients pa po. So bali ang total po, 22 po. Kung ma-open na po yung wing na yon, kaya po natin mag-accommodate sa IIRR ng 62 patients po. Regarding naman po doon sa transmission, meron na po talaga tayong local transmission, community transmission po. Kasi napansin po namin na yung mga bagong kaso po ay may mga link po sa isa't isa. Yung iba po ay kamag-anak, kasama sa bahay, katrabaho. Dito nga po dito sa health center po natin, kinakalungkot po natin sabihin, meron na po tayong 5 confirmed case na empleyado po ng RHU. Yun po ay hindi po nakuha sa isolation facility, kundi nakuha po nila dahil sa labas po. Hindi po sa isolation facility. Kasi yung mga nag-positive po na yun ay naka-assign po dito sa health center po. So, ang ano po natin talaga is community transmission at local transmission po. Nagkahawa-hawakan na po talaga. Nangulong Pinuno? Yes po, mari po kayo magpatuloy. Follow-up question lang po. Nabanggit niyo po, Doktora, na parang sa panahon ngayon ay parang discretion na po ng sino mang magiging infected ng virus kung gusto niya na mag-home quarantine na lang siya. Tama po ba ako?
ang ginagawa po namin dun po, pinapa-check po namin sa birth po kung kaya po talagang mag-home isolation po. Okay Pinapa-check po po. muna namin. Kung hindi po kaya, inilipat po natin sa isolation facility po. So, Doktora, hindi po ba mas delikado kung let's say ito po ay mako-confirm by swab test na ito po ay confirmed case na pero papayagan pa rin natin na manatili sa komunidad o sa kanilang tahanan. Isa pa rin pong tanong ko, pag po ba na-admit tayo sa isolation facility, let's say tayo po ay infected na ng virus, ano po bang medical attention ang binibigay natin? At kasi nga po, sinasabi nyo na po pwedeng mag-quarantine, paano po yung mga yung medical procedure na ginagawa po natin sa mga pasyente? Sa ngayon po kasi, ano po talaga natin, wala pa naman po talagang gamot for COVID. Wala. Puro na understudy pa po yun. Ang lagi ko pong sinasabi sa mga pasyente kapag na-admit po sa isolation facility, ang talaga pong management po doon is isolation. Ibig sabihin po noon, kung meron sila, infected sila with COVID po, yung virus, hindi na po nila isi-share sa iba, kaya kailangan mag-isolate po sila. So, kumbaga sila na po mismo ang papatay sa virus. Kumbaga, gugutumin natin ang virus para hindi na po matransfer sa ibang pasyente. Kaya po, isolation. Doktora, let's say po ang case po ay let's say severe po ito, severe case, and then mas prefer niya na mag home quarantine. Hindi po ba mas delikado ito? Opo, pag severe cases po, hindi po kami pumapayag ng home quarantine. Sinasuggest po namin pag moderate pa lang po, sinasuggest po namin ang hospital. So ito po yung mga asymptomatic at saka yung wala talaga pong nakakakitaan po ng simptomas ng COVID. Ito lang po ang po pwedeng mag-home quarantine. Opo, yung mga mild cases and asymptomatic po. At saka wala pong ibang karamdaman. Sige po. Maraming salamat po, Doktora. Opo, thank you po. Meron po bang nais magbigay ng katanungan? Ang ating ginagalang na Konsel Ronnie Lodonesa. Doktora, good morning po. Magandang umaga. Good morning po. Ibig kong sabihin, Doktora, wala ho tayong ibang pwedeng gawin sa pasyenteng infected ng virus, kundi pahinga lang talaga. Wala ho tayong pwedeng i-approach na po pwede nating i-advise sa kanya na halimbawa, uminom lagi ng mainit na tubig, something like that, or may paracetamol man lang ho na po pwedeng magamit. Wala ho ba kahit na ano? Kung meron po mga symptoms po, ina-advise din namin na mag-take po ng gamot. Nag-prescribe din po kami ng medications para kung ba may ubo po siya, natingin namin mapupunta sa pneumonia, nabibigyan na po kami ng antibiotic. Ang isa po talaga na hindi nawawala po sa namin is supplementation po ng vitamin. Vitamin C supplementation po, ascorbic acid, sodium ascorbate, mga ganun pong supplements po. At saka rest po talaga. Yung pong nasa facility po natin, nasa isolation natin, ganun din po lahat. Ganun din po, opo. Ang idea po lang talaga for isolation, parang gutumin yung virus, hindi na po matransfer sa kamag-anak nila o kakilala. So kaya po sila in-isolate. Paano ho man natin malalaman na okay na ho yung pasyente kung in what way ho? Halimbawa, o kailangan bang ilang araw siya doon bago palabasin? Paano ho ba ang ating kumbaga naka-recover na? Meron pong bigay na guidelines ng DOH po. Sa guidelines po sa DOH, kailangan po, pag nawalan po ng symptoms after 3 days, at natapos niyo po yung 14 days quarantine, yun po ay itatag na as recovery.
Dati po kasi nung April at saka nung May, nag-swab test pa po tayo. May kailangan po magkaroon ng negative test bago po masabing na recovered. Pero base po dun sa pag-aaral nila na pwede na po natin itag as recovered kasi natapos po yung 14 days quarantine at wala na po mga symptoms ng pasyente. Ano po yun? Isuswab ulit for, Hindi. for confirmation. Hindi na po siya isuswap basta natapos po yung 14 days. Wala na pong reswap. Doktora, paano ho yung nababalitang kailangan yung kumbaga nag-inhale, exhale ng yung galing sa boiled water? Is that effective ba? Sabi po nila, pwede po yun kasi kung may mga symptoms po ng nasal congestion, baradong ilong, nakakatunaw din po siya ng plema, pero hindi po siya gamot talaga for COVID. Kumbaga, temporary relief po ang samantalang pagpapaaluan po ng mga symptoms po. Yun lang po. Maraming po salamat, Doktora. Meron po ho ba nais magbigay katanungan natin ginagalan na konsehal Mark Anthony Toledo? Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating buting doktora ng bayan. Doc, additional question lang po. Doon sa nabanggit niyo po na para matag siya as cleared na from a confirmed patient, yung sa mga asymptomatic po na tatapusin lang po niya 14 days, then ano po, itatag na po siya as recovered na po? Pero kailangan po muna nating i-report po sa atin na talagang nakuha po niya yung resulta ng swab test, kailangan po i-inform tayo. Kasi po, minsan po late reporting na po yung pasyente. Minsan kiniklaim lang nila na sila ay nag-quarantine na. Pero pag ganun po kasi, hindi po namin siya tinatag as recovery. Not unless na lang, kumpletuhin niya po yung another 14 days. Kahit tapos na siya ng 14 days, sinabi po niya na siya ay quarantine, hindi po namin ina-approve yun. Repeat po tayo ng 14 days. Opo. Pero wala na pong reswabbing noon na gagawin? Wala na pong reswabbing. Paano po yun, Doc? Kung halimbawa hindi naman talaga niya na alis pa yung virus sa katawan niya, ano po? Kasi meron talaga case to case kahit na ano mo yung 14 days, carrier ka pa rin ng virus, hindi pa fully. So baka magkaroon po ng transmission pa rin kung siya ay free na. Kasi pag sinabing recovered na siya, after 14 days, malaya na po siya makakalabas sa mga community, pamilihan, maaaring ma-transmit pa rin niya. Bakit po ganun po naging pamantayan ng DOH? Yun nga po, nag-ano po kami sa DOH at saka sa WHO. Base po sa pag-aaral nila, kapag po naman, nagkasipon po ako ngayon, tapos nag-positive po ako sa COVID, pag nawala na po ako ng sipon na after 3 days, ibig sabihin po, hindi na po niya kayang i-transmit yung virus. Kumbaga, pahina na po yung virus. May certain days lang po talaga na pwedeng i-transmit. Yun nga lang po yung kino-question din namin kapag symptomatic. Kasi Yun nga po, opo. Yun po rin ang kino-question din namin. Paano nga po kapag ka-asymptomatic ng patient. So pag ganun po talaga, strict home quarantine or kailangan po nasa isolation facility para po talaga ma-monitor. Kami po, ang ginagawa po namin ngayon, yung mga naka-home quarantine po, iniikutan din po namin sila. Iniikutan po namin kasi sinicheck din namin kung okay na. Kasi nga mahirap na po nga na ilabas namin sila at itag na as recovered kung wala pa naman po talagang test na nagagawa. Ang ginagawa na lang po namin ngayon, nag-rapid test na lang din po kami para makita kung nag-develop na po ng antibodies. So pag nakita namin, meron po kami isang patient sa Tantaria na inikutan namin. Meron pa siyang IgM. Pag IgM po, ibig sabihin, may ongoing infection pa. So ang plan po namin sa kanya ay another 2 weeks po na home quarantine po. So hindi pa rin po namin siya itatag as recovered kahit 14 days na po. Opo nga, Doktora. Kasi po, alam ko before, kailangan yung mga patient na nag-undergone ng 14 days quarantine, pag siya ay nag-positive, after 14 days ay itetest siya. At least dapat makadalawa siyang swab test na negative before siya i-confirm as recovered patient. Tama po?
O kasi po noon before yung mga nasa-swab, nag 14 days, pag swab sa kanila, positive pa rin. Tapos another 14 days, nag-swab, positive pa rin. So meaning, hindi talaga siya na fully cured ng o nawawala ng virus after what if ganun po yung maging sitwasyon ng iba Apo. na clear agad natin pero carrier pa pala, baka magkaroon po ng risk pa rin on transmission. Ang explanation po nila doon, sa swab daw po, ay mga patay na virus na po. Hindi na po siya pwedeng, hindi na po makakatransmit yun. Hindi na po siya makakatransmit Okay. po na. Opo. Yun po yung explanation. Okay, so kahit po positive pa siya, hindi na po siya makakatransmit na yung virus po ay hindi na po makaka-infect sa iba. Tama po? Opo. O hindi na Pero kasi, o makaka-infect pa rin pero wala pong hindi na makaka-transmit. hindi na po siya makaka-infect. Kumbaga patay na virus. Makaka-infect. Patay na virus na. Pero carrier pa rin po siya, parang ganon. Hindi na naman po. Carrier, pero ano na po siya, there's virus na po. Pero kasi tayo, nagsisigurado po rin talaga tayo po eh. Opo. Kaya iniikutan po namin, inaano na po namin, nira-rapid test namin. Bago namin bigyan ng clearance. Okay po, okay. So, ito po, Doktora, matanong ko lang po, doon po sa ating remaining na 140 patients, because out of 185, 40 na po yung 40 plus na yung recovered. Ano po? So, sa remaining 140, ma'am, ito po ay lahat po sila ay less than 14 days pa po nung since na ma-acquire nila yung virus. Tama po ba? Kaya po hindi pa sila nakiklear? Opo, yung iba po. Opo. Yung iba po kasi, yung iba po hindi pa namin na-declare kasi na-reswap po. Nakapasok po sila doon sa reswapping bago ibaba yung guidelines. Okay. Okay. Before po ilabas yung bagong guidelines sa DOH. Okay. Kaya po medyo nagtatagal sila. Okay. Opo. Alright. Yun lamang po. Maraming po salamat, Doc, sa clarification. Thank you. Meron po bang nais magbigay katanungan? Ang ating ginagalang ng Konsal Ferdinand Amutan. Salamat po, Pinuno. Magandang umaga po, Doktora. At good morning po. Tanong ko lang po, kasi po meron po tayong mga nagkakaroon po ng kaso sa ilang barangay na COVID-19. Tulad nga po nangyari po sa lugar po namin, balit nag-stay po siya po rito na medyo matagal bago pa po niya napatunayan na siya po may COVID. Tapos po, ginawa po ng barangay, in-lockdown po yung isang lugar po sa may aming dito po sa Lalaan. Paano po tayo makakasiguro na hindi po nakahawa yung tao at paano po tayo makakasiguro na hindi na po makakahawa yung po sa mga in-lockdown po ng barangay? Opo. Pag ganyan po kasi yung cases po, ang nagmamonitor na po kasi dito ay yung barangay po. Meron pong midwife na assigned po doon sa barangay health emergency response team. Sila po yung nagmamonitor doon sa mga close contact po ng pasyente na contained. So, tatanungin po yan, kasi nga po medyo limited po yung slot natin for swabbing. Magtatanong po yung mga midwife dyan or yung mga barangay health worker kung sino po yung may mga symptoms po. Kung may mga symptoms po yan po yung pinaprioritize namin for swabbing. Kaya okay po yung ginagawa kung talagang ila-lockdown. Ang nagiging challenge na kasi yung resistance po ng mga naka-lockdown. Kasi yung iba po talaga, siyempre po, apektado po yung movements nila. Hindi sila makapagtrabaho, hindi sila makapamilya, makapag-grocery. So doon po nagkakaroon talaga ng challenge. Pero ideally po, maganda po talaga ang nag-lockdown. At saka yung pagbibigay ng ayuda, doon po talaga nagkakaroon ng challenges po sa part ng mga close contact po. So makaka-assure lang po tayo doon kung halimbawa po sa 14 days, wala pong nagpakita ng mga symptoms po. Or kung meron man po nagpakita, another extension po tayo ng ilang araw para po ma-obserbahan pa po yung lahat ng tao na close contact. Okay po, salamat po. Salamat po. Meron po bang nais magbigay katanungan?
Muli ang ating ginagala ng Konsehalo Luciano Jesus. Thank you po, Nangungulong Pinuno. Doktora, matanong ko lang po, doon po sa mga naging active cases natin, mga more or less po, mga ilang porsyento po ba kaya ang asymptomatic at saka yung nagpapakita po ng mga simptomas ng virus? At isa po pala, nakalimutan ko na itatanong ko. Sige po, pakisagot na lang po muna ang aking unang katanungan at medyo nawala po yung aking huling itatanong sa inyo. Ano po? Sa ngayon po kasi hindi ko pa po na-monitor kung ilan po talaga ang pero ang mild cases po natin ay nasa, estimate ko lang po, mild cases po natin, mga 97% mild cases. Ang mild cases po. So, ibig sabihin po, very minimal lang po yung kinakitaan po natin talaga ng simptomas po ng virus. So, mild lang po talaga. Naalala ko na po pala ang aking sunod na katanungan. Yung po bang, meron na po ba tayong case na, let's say, recovered na siya and then nagkaroon po ulit ng, na-infect po ulit siya ng virus? So, meron po tayong case na recovered na po, nagkaroon po ulit. Ito po ay isang healthcare worker. Kung hindi ako nagkakamali po, patient 9 na healthcare worker po. Okay. Na ngayon po, naka-admit na po sa atin sa isolation facility. So, padalwa niya na po ito. Padalwa na po. Okay. Sa ngayon naman, stable naman po siya, stable condition. Ano po kaya ang maaari? Saan niya po kaya nakuha yung pangalawa niyang infection? Meron po siyang exposure sa hospital ulit. Sa isang patient po nila na confirmed, doon po siya nagkaroon ng exposure po. Okay. Sige po, maraming salamat po, Doktora. Salamat. Meron po bang nais magbigay katanungan? Ang ating ginagalang na puli ng Sangguniang Kabataan. Good morning po, Doktora. Ito po ay out of curiosity lang po. Kasi nung last week po, parang may mga napapanood po akong balita na yung ibang doktor natin na nagsasabi po na yung rapid testing daw po natin ay kumbaga parang not necessary or parang hindi naman po talaga na dapat pinapagawa kasi kumbaga hindi naman po given na hindi naman po talaga siya accurate. Kumbaga para lang po sa inyo po, Doktora, mas nakatutulong po ba sa atin yung pagsasagawa po ng rapid testing though it's not that accurate po? Para lang po, yung medyo naguguluhan po kasi ako and out of curiosity nga po sa ganong mga statements po ng ibang doktor. Opo. So, regarding po sa rapid test, ang rapid test po kasi ang sinukat na po dito ay antibodies. Ang antibodies po na po produce kapag meron na kayong infection natin. Kung ako po ang tatanungin nyo, medyo hindi rin po ako rin po ano ang rapid test. Kaya lang, ang hirap din naman po kasi hindi rin naman natin masyadong ma-afford ang PCR test. Kasi ang isang PCR test po ay umaabot po ng 5,000 hanggang 12,000 po ang isang test. So para lang magkaroon ng assurance yung ibang employees o ibang employer din po, nila-rapid test rin po para lang mabigyan sila ng assurance na wala pong infection. Pero ngayon kasi kami po, gumagamit kami ng rapid test ngayon sa mga close contact din kung may exposure sa close contact sa confirmed case. At saka ginagamit din namin yung rapid test ngayon doon sa nagkaroon na ng previous infection para i-monitor kung yung katawan nila ay nakapag-produce na ng antibodies na pwedeng lumaban din sa COVID po. So, ang ano pa rin po talaga is PCR test po talaga. Ang pinakamagandang test po for COVID. Thank you po, Doktora.
Meron po nais magbigay ng katanungan? Kung wala na, ay atin pong pinapasalamatan si Dr. Armin Joyce. Meron pong nais magbigay katanungan? Okay. Bye, sir. Muli ang ating ginagalan na Consul Ferdinand Amutan. Salamat po muli. Doktora, tanong ko lang po, saan po natin po dinadala yung may mga nagkakaroon po ng COVID? Meron po tayong na-set up na po na dalawang isolation facility. Isa po sa Travelers Inn sa tapat po ng SSMC at saka isa pong sa IIRF po sa Biga po. Ang Travelers Inn po, yun po ay para sa mga mild cases at asymptomatic po. Pero kapag po severe na, hospital na po talaga. Hospital confinement. Ang isa pong nire-refera namin ay sa JAM at saka dito po sa SSMC. Okay. Doon po kami. Thank you po. Okay. Meron po nais magbigay ng katanungan sa ating doktora. Kung wala na, ay pasalamatan po natin ang ating pong doktora. Maraming salamat sa inyo pong pagbibigay sa ating mga sihal ng bayan. At panalangin po namin ang gusto pong kalakasan at katatagan ng inyong katawan para malabanan po natin ang pandemya po dito. God bless you po, doktora. Okay, thank you po. Thank you po. Thank you. Salamat po. Dadako na po tayo sa mga paksang tatalakayin. Ginong Kalihim, ano-ano po ang mga paksang tatalakayin sa ating pagpupulong? Para sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa, meron po akong ihihingi ng pahintulot na maisama dahil ito po ay wala sa ating agenda pero kararating lang po nitong kahilingan na ito. Maaari po kayo patuloy. Ito po ay kahilingan na draft resolution, ano po? Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamede, ika-46, Serye 2020. Iniakda ni na iginagalang Alan A. Tolentino, tagapamuno Lupon sa Kalusugan, iginagalang Catherine Tirona Rigodon, tagapamuno Lupon sa Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan, iginagalang Perpetuo T. Disenganyo, tagapamuno Lupon sa Kapayapaan, isang kapasyahang humihiling sa kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan o DSWD Rehiyon Calabarzon sa pamamagitan ni ginagalang Lucia C. Almeda, Panrehiyong Direktor ng DSWD, naganapin ang payout ng Social Amelioration Program sa mga barangay. Itinatalaga po natin sa Lupon sa Kalusugan. Dumako po tayo sa letrang K, Kautusan Pambarangay. Number 1, Barangay Ordinance Number 025 JMT 2020 from Barangay Bulihan. An ordinance enacting Bayan Maglag Bulihan COVID-19 Tracking System. Itinatalaga po natin sa Lupon sa Kalusugan at Lupon sa Impormasyon at Komunikasyong Pangteknolohiya. Dumako po tayo sa letrang D, Panukalang Legislasyon. Number 1, transmit a letter addressed to the Sangguniang Bayan from Honorable Socorro Rosario F. Poblete, Municipal Mayor, requesting for a resolution allowing Greenfield to use the local government unit materials recovery facility located at Barangay Anahaw 1, Silang, Cavite. Itinatalaga po natin sa Lupon sa Kalikasan at Likas na Yaman. Dumako po tayo sa letrang H. Number 1, a letter addressed to the Sangguniang Bayan from Analisa Campano, ABC Realty, requesting for a development permit for a subdivision, Liras Springfield, located at Barangay Sabutan, Silang, Cavite, with a total land area of 14,102 square meters. Itinatalaga po natin sa Lupon sa Pabahay at Gamit Lupa. Number 2, a copy of the letter addressed to Honorable Socorro Rosario F. Poblete from Mr. Apolinar M. Peralta, STMO Chief, submitting report operation for enforcing health protocols from July 23 to July 26, 2020. Itinatalaga po natin sa Dibisyon ng Sinupan at tinatasan po natin na basahin ito ng Grupo ng Transportasyon. Ika-3,
an e-copy of Provincial Ordinance Number 293-2020, an ordinance amending Provincial Ordinance Number 279-2020, an ordinance implementing broad-based testing for coronavirus disease in 2019 in the province of Cavite and providing guidelines and procedures therefore. Itinatalaga sa dibisyon ng sinupa na tinaanan natin ng lupon ng kalusugan na basahin ito para sa kanilang kaalaman. Number 4, an e-copy of Review Letter Number 2144-2020 that the Sangguniang Panlalawigan affirms the validity and interposes no objection to the implementation of Kautosan bilang Poblete Bilami de Calabing-8, 2000, Serye 2020. Itinatalaga sa sinupan. Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa. Dadako na po tayo sa pag-uulat ng lupon. Ano pong lupon ang handang magulat sa ating pagpupulong? Meron po tayong isang ulat ng lupon sa umagang ito para sa Sangguniang Bayan. Mula sa lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, paksa, pag-aaral at ng mga kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo. Petsa, ika-4 ng Agosto, 2020. Ibinibigay na po natin ang pagsenaturang lupon para sa kanilang pag-uulat. Ulat ng lupon bilang 25 para sa Sangguniang Bayan ng Silang mula sa lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, paksa, pag-aaral at pagrepaso ng mga kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo. Petsa, ika-4 ng Agosto, 2020. Ang lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo ay nagdaos ng pagdinig noong ika-4 ng Agosto, 2020 sa bulwagang pulungan ng Sangguniang Bayan sa ganap na ika-10 ng umaga. Dumalo sa nasabing pagdinig ang inyong pong lingkod, tagapamuno ng lupon, iginagalang Mark Anthony Toledo, kasapi ng lupon, at ang mga kinatawan ng mga barangay. Tinalakay sa pagdinig ang mga partikularidad ng mga inihaing kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo dito sa Sangguniang Bayan. Tinalakay sa pagdinig ang hinggil sa kautosang pambarangay sa paglalaan ng pondo ukol sa taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020. Ang mga barangay Acacia, Anahaw 1, Balubad, Balite 1, Balite 2, Biga 2, Bukal, Buho, Bulihan, Kabangaan, Hoyo, Iba, Ipil 1, Kalugkob, Kaong, Mataas sa Burol, Pasong Langka, Poblasyon 3, Pok 1, Sabutan, San Miguel 1, Santol, San Vicente 1, San Miguel 2, Poblasyon 2, ulat ang naghain nito sa Sangguniang Bayan. Mga napag-alaman. Una, ang Barangay Acacia ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 7,392,225 piso. Pangalawa, ang Barangay Anahaw 1 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 4,881,870 piso. Pangatlo, ang Barangay Balubad ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 4,883,365 piso. Pangapat, ang Barangay Balite 1 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 3,080,553 piso. Ikalima, ang Barangay Balite ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa 3,223,165 piso. Ika-anim, ang Barangay Biga 2 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 3,666,113 piso. Ikapito, ang Barangay Bukal ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 2,618,356 piso. Pangwalo, ang Barangay Buho ay may taunang salaping laang gugugulin
para sa taong 2020 sa halagang 3,224,513 piso. Ikasyam, ang Barangay Bulihan ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 11,962,929 piso. Ikasampu, ang Barangay Kabangaan ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 2,260,648 piso. 11, ang Barangay Hoyo ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 2,900,930 piso. 12, ang Barangay Iba ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 5,075,324 na piso. 13, ang Barangay Ipil 1 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 3,388,640 piso. 14, ang Barangay Kalugkob ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 3,899,670 na piso. 15, ang Barangay Kaong ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 7,236,257 piso. 16, ang Barangay Mataas na Burol ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 1,339,983 piso. 17, ang Barangay Pasong Langka ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 4 na milyong piso. 18, ang Barangay Poblasyon 3 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 1,076,402 piso. 19, ang Barangay Puok 1 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 2,940,711 piso. 20, ang Barangay Sabutan ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 5,642,713 piso. 21, ang Barangay San Miguel 1 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 2,661,111 na piso. 22, ang Barangay Santol ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 2,754,288 piso. 23, ang Barangay San Vicente 1 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 2,623,870 piso. 24, ang Barangay San Miguel 2 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 3,665,522 piso. 25, ang Barangay Poblasyon 2 ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 1,744,772 piso. 26, ang Barangay Ulat ay may taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020 sa halagang 3,278,747 piso. Rekomendasyon. Batay sa pag-aaral at pagre-repaso na isinagawa ng Lupon ng panalalapi ng Sangguniang Bayan, ang mga kautosang pambarangay na inihain ng mga nabanggit na barangay ay tumutugon at naaayon sa mga itinadhana ng batas
na nakakasakop dito. Kaya't iminumungkahi ng Lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo na magpasa ng kapasyahan batay sa partikularidad ng mga inihaing kautosan pambarangay sa paglalaan ng pondo. Kapasyahan para sa taunang salaping laang gugugulin para sa taong 2020. Iminumungkahi pa ng Lupon na ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng record o talaan ng Sangguniang Bayan ng Silang. Lupon ng pananalapi, paglalaan at paggugol ng pondo, iginagalang Ronilo Donesa, pangalawang tagapamuno, iginagalang Mark Anthony A. Toledo, kasapi, at ang inyong pong lingkod, iginagalang Luciano Denso Jr., tagapamuno ng Lupon. Tinatanggal at pinagtitibay ng kapulungan ang binasang ulat ng Lupon. Wala na po tayo nakatalang ulat ng Lupon. Kaya naman ay dadapat na tayo sa mga nakatakdang gawain sa ating pagpupulong. Ano-ano po ang mga nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Sa mga nakatakdang gawain, dumako po tayo sa letrang ba. Number 1, Draft Ordinance Number PB-016, Series of 2020, introduced by Honorable Ronilo A. Donesa, Chairman, Committee on Good Government, an ordinance revising the Citizens Charter of Silang, Cavite. Ngayon po ay nananayahan po natin ang tagapagsulong ng panukala na magbigay ng kaunting pananalita tungkol sa kaniyang ipinapanukala. Maraming salamat pa ng pinuno. At tayo pinagdaos ng mga pagdinig sa bawat pinuno ng ating ahensya, ng ating pamahalaan. At pinapaliwanag rin po natin na ang kanila pong panunungkulan ay magiging salamin ng kumbaga ng ating pong pamunuan, ng ating pong mayor. Kaya po dapat ang pakikiharap nila sa ating mga mamamayan, lalo na po yung mga nagbabayad po ng mga taxes, ay sana nga po laging may ngiti sa kanilang mga labi. Kaya naman po sila naman po yung nangako na lahat po ng nararapat na gawain at pagpapabilis sa kanilang serbisyo ay kanila pong gagawin. Kaya po nakalagay po lahat sa ating mga talata ang kanilang mga gagawin, hakbang para po mas mapaunlad pa ang serbisyong binibigay nila sa ating mamamayan. Yun lang po. Maraming pong salamat. Marami pong salamat. Nais ko pong tanungin, ano po ang minumungkahi ng ating tagapanukala? Nais po ba niyong basahin ng bawat pahina ng inyong panukala? O dili naman kaya bayanan natin sa ating mga konsehal sapagkat malao na namang naibigay sa kanila ang bawat sipi ng ating kautosang bayan. Kaya po nangungulong pinuno kung mamarapatin po ay siguro po yung marapat lang na ang basahin na lang po ay mga pamagat ng natiurang panukalang draft ordinance para po naman at least may kopya na po naman po ang ating mga konsehal na nababasa po nila ng buo ang ating pong draft ordinance number PB-16. Pinangalawahan, ginagalang na konsehal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pinagtitibay ang natura mungkahi. Inong kalihim, basahin po ninyo ang pamagat at ang bilang at may akda ng panukala. Draft Ordinance Number PB-016, Series of 2020, introduced by Honorable Ronilo A. Donesa, Chairman, Committee on Good Governance. An ordinance revising the Citizens Charter of Silang, Cavite. Ngayon po ay ang pamagat ng bawat artikulo. At kung sakaling may katanungan kayo ay mangyaring magtaas po ng kanang kamay para kayo po ay ating mapagbigyan. Article 1, Vision and Mission. Article 1, Vision and Mission. Number 1, Section 1, Vision Statement. By 2030, a model town serving a pivotal role in adjacent communities with a God-fearing, law-abiding, and socially protected citizenry, strong and sound leadership, ecologically balanced environment, and sustainable, resilient, and globally competitive economy. Section 2. Pakibasa po ninyo pamagat po ng bawat artikulo.
pamagat na lang po ng bawat artikulo. Yun po ang mungkahi ng... opo. Opo, ang ikalawang artikulo po ay Directory of Local Government Offices and Contact Persons. Meron ho bang nais magbigay katanungan? Dadako po tayo sa susunod na artikulo. Ang susunod pong artikulo ay Artikulo 3, the different offices. Ito po yung detalye ng kanilang trabaho bawat opisina. Mainam po siguro na sa artikulo na ito, Ginong Kalihim, pakibasa po ninyo ang pamagat ng bawat seksyon. So section 4 po, Accounting Office. Sandali po. Ang section 5 po ay Agriculture Office. Nangungulong pinuno? Ano po? Nangungulong pinuno? Maaari po kayo magpatuloy. Siguro po, para po rin sa kaliwanagan po ng ating pong mga kasama at saka sa ating pong mga ibang mga nanonood o nakikinig, pwede po siguro nating basahin din yung kanilang performance pledges para at least naman ay hindi lang sa akin nang galing mismo yung kanilang mga dapat gawin. So ang mungkahi po ninyo simula po sa artikulo na to ay basahin po natin ang buong pahina? No, hindi po. Yung pong performance pledges lang po. Okay. Yung pong Okay po. May mungkahi po ang ating ginagalan na Consul Ronnie Lodonesa na basahin ang performance pledges ng bawat tanggapan. Pinangalawahan na ginagalan ng Consul Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya papasahin po ang bawat ang performance pledges ng bawat tanggapan. Sa accounting office po, the Municipal Accounting Office takes charge of both the accounting and internal audit services of the local government unit. It encompasses the processes of analyzing, recording, clarifying, summarizing, and communicating all transactions involving the receipts and disposition of government funds and property, and interpreting the results thereof. We at the Accounting Office, together with all the staff, are committed to deliver the best and the highest quality service and pledges to our clients. Teka, yung susunod. Hindi ko memorize ang page niya. Section 5, Agriculture Office. Performance pledges. The Municipal Agriculture Office and its staff are committed to give the best and highest quality of service to its clients.
Justice. Accessories. Pwede. Dito yung mga page ha. Hanapin mo na. Natapos mo ang agriculture. Section 21. Section 6, Assessor's Office. Dali po. Susunod. Section 6, Assessor's Office. The responsible officer is Mr. Teodoro T. Disinganyo, Municipal Assessor. Performance pledges. The Municipal Assessor's Office and its staff are committed to give the best and the highest quality of service. Ay, hindi ito. Section 7, Budget Office. Isa lang yun. Ang susunod po ay ang Budget Office, headed by the responsible officer is Miss Maria Lourdes Janet Bawalan, Budget Officer. Performance pledges. The Municipal Budget Officer and its staff are committed to deliver the best and highest quality service to its clients. Section 8, Civil Registrar's Office. The responsible officer is Mrs. Priscilla R. Tagle, Municipal Civil Registrar. Performance pledges. The Municipal Civil Registrar's Office and its staff are committed to give the best and the highest quality of service. Ang sunod po ay Section 10, Economic and Investment Promotions Office. The Municipal Economic and Investment Promotions Office is headed by Ms. Cynthia B. Cortez, Local Economic and Investment Promotions Officer. Vision, act as catalyst bringing people and resources together towards sustainable economic development. Service pledge. Letter A, cooperative section. We commit to number 1, formulate developmental plans and programs, particularly those which have to do with the integration of cooperative principles and methods in programs and projects which are geared towards improving the livelihood of Silangüeños through the creation of business opportunities and or participation in the cooperative movement. What's the number 24? Number 9. Section 9. Yun ang kalihim na lampasan natin ang ikasyam na seksyon. Pahina 68. Disaster Risk Reduction and Management Office. 68. Hindi. Nasunod dito civil registrar. Ito yung 9. 68. Number 9, Section 9, Disaster Risk Reduction and Management Office. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Responsible officer is Ms. Catherine Rose Eusebio, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer. Performance pledge. Silang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, as mandated by Republic Act 10121, otherwise known as the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, shall lead the formulation and implementation of disaster prevention and mitigation, disaster preparedness,
disaster response and disaster recovery and rehabilitation measures of the local government of Silang. Relative to this, the office shall be the local agency in charge of coordinating community risk assessment, continuous information and education campaign, DRRM training, and issue early warning on all risks, hazards, and calamity which may disrupt the normal way of living of Silangüeños. Magpapatuloy po tayo sa ika-11 seksyon, Engineering Office, pahina 84. Section 11, Engineering Office. Responsible person is Engineer Apolinario G. Manuson, Municipal Engineer. Performance pledges. The Municipal Engineer's Office and its staff are committed to give the best and the highest quality of services to its clients. Tumuloy po tayo sa Section 12, Office of the Building Official. Responsible Officer, Engineer Jesus L. Kaakbay, OIC, Building Official. Performance pledges. The Municipal Engineer's Office and its staff are committed to give the best and the highest quality of service to its clients. Section 13, Environment and Natural Resources Office. The Municipal Environment and Natural Resources Office responsible person is Ms. Merlinda B. Cabrera, OIC, Municipal Environment and Natural Resources Officer. Purpose, to promote transparency and efficiency with regard to the manner of delivery of services to the public through simplification of frontline service procedures and standards for every kind of transaction and making these easily understandable to the clientele. Mission, to mobilize our constituents in protecting, conserving, and managing the environment and natural resources for the present and future generations. Vision, Silangüeños to live in a healthy and clean environment and enjoy a sustainable natural resources. Mandate, the office is primarily responsible for the management, conservation, development, and ecological use of the environment and natural resources. 14. Yes. Section 14, General Services Office. The responsible officer is Ms. Olivia B. Marayag, Supply Officer 3, Admin Officer 5. Performance pledges. The General Services Office and its staff are committed to give the best and highest quality service to its clients. Section 14, Health Office. The responsible officers are Dr. Armin Joyce G. Guarin, Municipal Health Officer, Dr. Violeta D. Pau, Rural Health Physician. Performance pledges. The Municipal Health Office and its staff are committed to give the best and highest quality of service to its clients. Section 16,
Human Resource and Management Office. The responsible officer is Ms. Cherilyn Perea Paredes, Supervising Administrative Officer, Human Resource Management Officer 4. Performance pledges. The Human Resource and Management Office and its staff are committed to help the employees in their transaction and collectively endeavor to achieve a public service that is truly God-centered and efficiency-driven. Respond to the various needs of the employees, giving attention to each individual with the highest degree of professionalism they expect to receive. Model public service that will serve as an example for others to emulate. Oblige ourselves to serve and respect and proficiency, giving all what is due to ensure employees' satisfaction. Karugtong ito. Tapos yung 17. 17. Section 17, the licensing office. The responsible person is Mr. Jonathan B. Ambalada, licensing officer 3. Performance pledges. The license and business permit office and its staff are committed to give the best and the highest quality service. Section 18, Market Office. The responsible officer is Mr. Reginald D. Bawalan, Market Administrator OIC. Performance pledges. The Municipal Market Office and its staff are committed to give the best and highest quality service to its clients. Section 19, Planning and Development Office. The responsible person is Mr. Romeo M. Alilio, Municipal Planning and Development Coordinator. Performance pledges. The Municipal Planning and Development Office and its staff are committed to give the best and the highest quality of service to the client. Section 20, Public Employment and Services Office. The responsible officer is Ms. Lotus T. Sardido, PESO Manager. Performance pledges. The Public Employment Office, Service Office, and its staff are committed to deliver the best and the highest quality service to its clients. It is a non-free charging multi-employment service facility or entity established or accredited pursuant to Republic Act number 8759, otherwise known as the PESO Act of 1999. 21. Section 21, the Public Information Office. The responsible person is Mr. Noah Kaasi, Public Information and Assistance Officer. Performance pledges. The Public Information Office and its staff are committed to give the best and the highest quality of service to its clients. Section 22, Office of the Sangguniang Bayan. The responsible officer is Honorable Adel Paul Garcia Bilamide, Presiding Officer. The Sangguniang Bayan Office and its staff are committed to give the best and highest quality service to its clients. 22. The library. The Silang Municipal Library responsible officer is
Miss Esmeralda R. Vinson, Municipal Librarian. Performance pledges. Silang Municipal Library is one of the 10 public libraries in the province of Cavite. It has a direct affiliation with the National Library of the Philippines. It is located at the 3rd floor on Zero Building, Plaza Libertad, Poblacion 2, Silang, Cavite. The Silang Municipal Library is established under the mandate of law, offering services free of charge and open for equal use by all members of the community. It is constantly serving community functions and performs various important tasks such as acquisition, collection, organization, distribution, and preservation of books, non-book materials by purchase, donation, or gift to meet the needs of the reading public and for other purposes of the library. The Silang Municipal Library envisions to be recognized as one of the premier libraries in the province of Cavite. Mission: to serve as repository of the cultural heritage of Silang and develop activities to aid the cultural and intellectual life of Silangueños. Provide quality resources and services to meet the changing needs of the community through the introduction of innovative techniques for the advancement of learning and literacy, to provide information to the general public to satisfy their informative education and recreational needs, to promote, support, and consistently work to achieve the highest level of library service to its municipality, its government, its community. Section 14, page 173. Section 24, Silang Traffic Management Office. The Silang Traffic Management Office responsible person is Mr. Apolinar M. Peralta, STMO Chief. Performance pledges: the Silang Traffic Management Office and its staff are committed to give the best and highest quality service to its clients. Section 25, Social Welfare and Development Office. The Social Welfare and Development Office responsible officer is Ms. Roda C. Bautista, Municipal Social Welfare and Development Officer. Performance pledges: the Municipal Social Welfare and Development Office and its staff are committed to give the best and highest quality of service to its constituents, much more to the indigent and needy people of the municipality. Section 26, the Treasurer's Office. The Treasurer's Office responsible officer is Ms. Jenny T. Desengaño, Municipal Treasurer. Performance pledges: the Municipal Treasurer's Office and its staff are committed to give the best and highest quality service to its clients. Section 27, Vice Mayor's Office. The Office of the Municipal Vice Mayor, the responsible officer is Honorable Adel Paul Garcia Bilamide, Municipal Vice Mayor. Performance pledges: the Office of the Municipal Vice Mayor and its staff are committed to give the best and highest quality service to its clients. Section 28, Bureau of Fire Protection. The Bureau of Fire Protection responsible officer is Senior Inspector Rodel D. Barrientos, Municipal Fire Marshal. Performance pledges: the Bureau of Fire Protection and its staff are committed to give the best
and the highest quality service and pledge to its clients. Section 24, Philippine National Police. The Philippine National Police responsible person is Police Lieutenant Colonel Pablito R. Naganag, Chief of Police. Performance pledges. The Philippine National Police and its staff are committed to deliver the best and the highest quality service to its clients. Article 4, Awards and Incentives. Section 30, Programs on Awards and Incentives. Section 30. Right. Wala na. Pinakahuli na yun. Hindi, meron pa sa ilalim. Okay na? Okay na po ba? So yung mga huli, yung sa signatories na lang yun? Meron ho bang nais magbigay katanungan tungkol sa ating panukalang ordinansa? Kung wala, ano po mungkahin ng tagapagsulong ng panukala? Mr. Honorable President, I humbly requesting my fellow honorable councilor to pass draft ordinance number Poblete Belamide number 16, an ordinance revising Charter of Silang. I will repeat, Mr. Honorable President. Magpatuloy po. My fellow councilors, I'm humbly requesting this to pass draft ordinance number Poblete Belamide number 16, an ordinance revising the Citizen Charter of Silang, Cavite. Pinangalawahan, ginagalang na Second the motion. Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanilang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kamay. Pray po natin ang panukalang kautusan bilang Poblete Belamide 16. Sa pangalawang basa. Meron po ba tayo nakatakdang gawain, Ginong Kalihim? Meron pa po. Ang pangalawa po ay panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide ika-44, Serye 2020, isinulong ni Ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, lupon ng pananalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Kapasyahan nagpapatibay sa kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Puting Kahoy, Tibig, Buho, Narauno, Bukal, Kabangaan, Hukay, Litlit, Pookdos, Maguyam, Tubuan 2, Batas, Lalaan 2. Ibibigay na po natin ang hapag sa tagapagsulong ng panukala para sa kanyang talumpati. Maraming salamat po na nangungulong pinuno. Sa atin pong ginanap na mga committee hearing, kasama po ang mga kinatawan ng barangay at budget department, napag-alaman po natin na naaayon o tumutugma naman po sa itinadhana ng batas ang mga inaprubahan nilang appropriation ordinance para sa mga kani-kanilang barangay. Kaya po ito po ay nararapat lamang natin na pagtibayin nang sa ganun po ay mailaan at mapakinabangan ng mga barangay ang kani-kanilang mga pondo para sa ikabubuti po ng kanilang mga nasasakupan. Tinatasan po natin ating kalihim na basahin ang katawan ng panukalang kapasyahan. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Belamide, ka-44, Serye 2020, isinulong ni Ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno lupon ng panalapi, paglalaan at pagugol ng pondo. Kapasyahan nagpapatibay sa kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Puting Kahoy, Tibig, Buho, Narauno, Bukal, Kabangaan, Hukay, Litlit, Pookdos, Maguyam, Tubuan 2, Batas, Lalaan 2. Sapagkat ang nasabing barangay ay nagharap ng kanyang
taunang salaping laang gugulin para sa taong 2019. Puting kahoy, 10,402,274 pesos. Tibig, 5,673,685 pesos. Buho, 2,719,908 pesos. Narauno, 1,859,154 pesos. Bukal, 2,316,089 pesos. Kabangaan, 1,969,823 pesos. Hukay, 2,266,583 pesos. Litlit, 3,366,605 pesos. O Diyos, 2,790,735 pesos. Uyang, 10,980,666 pesos. Tubuan Dos, 2,033,805 pesos. Batas, 3,331,873 pesos. Dos, 5,072,026 pesos. Sapagkat itinakda ng Section 333 ng Batas Republika 7160 o Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, ang Sangguniang Bayan ay binigyan ng kapangyarihang magrepaso ng lahat ng kautusan na pinagtibay ng Sangguniang Barangay kaugnay ng kanilang salaping laang gugulin. Sapagkat batay sa pag-aaral at pagrepaso na isinagawa ng lupon sa pananalapi ng Sangguniang Bayan, ang nasabing kautusan ng paglala ng pondo ng puting kahoy, tibig, buho, narauno, bukal, kabangaan, hukay, litlit, pokdos, maguyam, tubuan dos, batas, lalaan dos, ay tumutugon sa itinatadhana ng mga batas na nakakasakop dito. Kaya't marapat lamang na ito'y mapagtibay na upang ang inilaang pondo ay mapakinabangan ng mga nabanggit na mga barangay. Kung kaya sumungkahin ni ginagalang Luciano P. De Jesus Jr., ang Sangguniang Bayan ay nagpasya na pagtibayin at ngayon nga ay pinagtitibay ang kautusan ng paglala ng pondo ng mga barangay Puting Kahoy, Tibig, Buho, Narauno, Bukal, Kabangaan, Hukay, Litlit, Pokdos, Maguyam, Tubuan Dos, Batas at Lalaan Dos. Pagtibayin pa, bigyan ng sipi ng kapasyahan ito ang nabanggit ng mga barangay at iba pang kinaukulang mga tanggapan para sa kanilang kabatiran, gabay at sanggunian. Lagda, iginagalang Luciano P. De Jesus Jr., tagapamuno, lupo ng pananalapi, paglalaan at pagugol ng popo. Meron ho bang nais magbigay ng katanungan tungkol sa binasang panukala? Kung wala, ano po ang mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko po na pagtibayin natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 44, kapasyahang nagpapatibay sa kautusan ng paglalaan ng pondo ng Barangay Puting Kahoy, Tibig, Hoyo, Narauno, Bukal, Kabangaan, Hukay, Litlit, Pokdos, Maguyam, Tubuan Dos, Batas at Lalaan Dos. Pinangaluhan ni ginagala na Konsehal Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsel ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Ayan po ay ating pinagtitibay ang panukalang kapasyahan sa Poblete Bilamide 44. Meron po hubang nais, meron pa ba tayo nakatakdang gawain, Ginong Kalihim? Wala na po tayo nakatala sa mga gawain sa umagang ito. Ganun pa man, may mungkahi ang ating ginagalang na Konsehal Ronnie Lodonesa. Kayo po ay nakamute. Maaari pong pakiayos po ninyo yung mic button para marinig po namin ang inyong sinasabi. Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko na ilis ating pagpupulong. Pinangaluhan ni ginagalang na Konsehal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanyang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsel ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Po natin ang ating mga latuntunin. Ano po ang inyong mungkahi, ginagalang na Konsehal Ronnie Lodonesa? Minumungkahi ko po na ipasa po natin sa katlo at huling pagbasa ang draft ordinance number Poblete Bilamide 16, an ordinance revising the Citizens Charter of Bilamide. Pinangaluhan ni ginagala na Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanyang-kanang kamay.
Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Papasahin po natin sa ikatlong pagbasang draft ordinance number TV-016. Pinungkalihing pakibasa po ninyo ang bilang pamagat at may akda ng naturang ordinansa. Ordinance number Poblete Bilamide 16, series of 2020, introduced by Honorable Ronilo A. Donesa, Chairman Committee on Good Government. An ordinance revising the Citizens Charter of Silang Cavite. Ano po ang mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Nangungulong Pinuno, minumukahi ko po na ating pong tanggap at pagdipayin ang naturang ordinansa, the draft ordinance number Poblete Bilamide 016, an ordinance revising the Citizen Charter of Silang Cavite. Pinangaluwahan ni Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman po ay ating pinagtitibay sa katutulang pagbasang draft ordinance number TV-016. Maraming salamat sa lupo ng mabuting pamamahala sa pamumuno na ginagala ng Konsehal. Ronilo Donesa, pagsisikap para ma-amyendahan natin ang Citizen Charter na kailangan po natin para matiyak ang serbisyo ng ating pamahalaan sa gitna ng pandemya. Muli, maraming salamat at mabuhay po kayo. Meron po bang nais magmungkahi? Ating panggaling na Konsehal, Alan Tolentino. Maraming salamat po sa ating nangungulong pinuno at sa aking mga kasamang konsyal ng bayan. Habang nakalis po ang ating mga alituntunin, minumungkahi ko rin po na ilihis ang alituntunin ng ating pulong upang bigyan daan ang pagtalakay at pagpapatibay sa panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 46. Pinangalawahan ni ginagalang na Pangulo ng Sangguniang Kabataan Alin Bation, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Ngayon, papasahin po natin sa kalawang pagbasa ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 46. Ngayon po ay nangyayaan po natin yung panukala na magbigay ng konting pananalita tungkol sa kaniyang panukala. Ako na po, ginagalang na namumuno. Maraming salamat po at nabigyan po ng pagkakataon. Ito po ay tungkol po sa ating mga kababayan, doon po sa mga nangangailangan po ng sapo. Sa lahat po na nakikinig, kami pong mga naglilingkod sa ating bayan ay hindi po tumitigil para kayo po'y aming serbisyuhan at tulungan po sa inyong pangangailangan. Dahil tayo po ay nasa panahon ng pandemic, COVID-19, alam po namin na sa bawat barangay natatanggap na SAP ay pumunta pa ho sa bulihan na kayo po ay nanggaling pa ho sa ibang barangay, Ulat, Lalandos, at marami pang hong malalayong barangay na pumunta pa ho sa bulihan po. Na minsan po naman ay nadarama ho namin na kapag ho kayo pumunta ho sa malalayong lugar, ay minsan po ay hindi niyo pa ho natatanggap ang inyong pong inaantay na SAP. Alam po naman natin sa aking mga kasamang konsyal ng bayan na ang pinag-uusapan po natin ay yung po mga kumakalat na sakit na coronavirus. Minsan po sa pag-iikot natin, hindi lang po ako, mapapansin niyo po yung mga tao na nakapila sa mga bangko, sa mga Cebuana. Mapapansin niyo po ay dikit-dikit. At bukod doon po sa hindi dikit-dikit, minsan po inaabot pa rin po sila ng ulan. At nararamdaman po natin ang kanilang kahirapan. Kaya hinihiling ko po sana sa ating pamahalaan, sa ating Vice Mayor, kasama ang Sangguniang Bayan, na dati po naman alam natin na ang tumatanggap po ng SAP ay dati po ay sa barabarangay po pumupunta ang ating DSWD po. Kaya sa aking mga kasamahan po na naglilingkod sa bayan, hinihiling ko po sana na kung maaari ay sa bawat barangay na lang po tumanggap ang ating mga kababayan na nasasakupan ho nila.
Yun lang po ang aking masasabi at ipinararating po natin sa ating mga kababayan ang isang pasasalamat po ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat po. Salamat po. Ngayon naman po ay inaatasan po natin ang ating kalihim na basahin ng katawan ng panukalang kapasyahan para sa kabatiran ng ating mga kasamahan. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide ka-46, serye 2020, iniakda ni Nay Ginagalang Alan A. Tolentino, tagapamuno Lupon sa Kalusugan, Ginagalang Catherine Tirona Regodon, tagapamuno Lupon sa Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan, Ginagalang Perpetuo T. Desengaño, tagapamuno Lupon sa Kapayapaan, Ginagalang Domingo V. Ortega, tagapamuno Lupon na may kinalaman sa barangay. Isang kapasyahang umihiling sa kagawaran ng kagalingan at pagpapaunlad panlipunan, Rehiyon Calabarzon, sa pamamagitan ni Ginagalang Lucia C. Almeda, Pangrehiyong Direktor ng DSWD, naganapin ang payout ng Social Amelioration Program sa mga barangay. Sapagkat nakasaad sa ika-16 na seksyon Artikulo 2 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 na dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang pangkalusugan sa kanila. Sapagkat nakasaad sa ika-16 na seksyon ng Batas Republika 7160 o Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991, nagagamitin ng mga lokal na pamahalaan ng mga kapangyarihan ito para sa epesyente at epektibong pamamahala at iyong mga kinakailangan para sa pagsusulong ng kagalingan panlahat, bilang na ang pagsusulong ng kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan. Sapagkat ang Batas Republika bilang 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act ay batas na nagdedeklara sa buong bansa sa state of national emergency dulot ng pandemikong COVID-19. Sapagkat ang pambansang pamahalaan ay nagkakaloob ng pinansyal na tulong sa mga mamayang may nasa laylayan ng lipunan sa pamamagitan ng Social Amelioration Program. Sapagkat kasalukuyang ipinagkakaloob ang Social Amelioration Program sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng mga remittance centers. Sapagkat ang kasalukuyang paraan ng pagbibigay ng Social Amelioration Program ay nagdudulot ng ilang mga suliranin tulad ng karagdagang gastos, pagkalito ng mga tao, habang pila. Sapagkat masosolusyonan ang problemang nabanggit kung gaganapin sa mga barangay ang pagbibigay ng Social Amelioration Program. Sapagkat ito rin ang mungkahi ng punong bayan ng Silang, Iginagalang Socorro Rosario F. Poblete, sanhi ng kahilingan ng maraming mamamayang Silangguenyo. Kung kaya sa mungkahi ni Ginagalang Alan A. Tolentino ay ipinasya gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya na hilingin sa kagawaran ng kagalingan at pagpapaunlad panlipunan o DSWD, Rehiyon Calabarzon, sa pamamagitan ni Ginagalang Lucia C. Almeda, Pangrehiyong Direktor ng DSWD, naganapin ang payout ng Social Amelioration Program sa mga barangay. Ipinasya pa na bigyan ng sipi ng kapasyahang ito ang lahat ng kinaukulang tanggapan, individual at institusyon para sa kanilang gabay at kaalaman. Lagda, Iginagalang Alan A. Tolentino, tagapamuno Lupon sa Kalusugan. Lagda, Iginagalang Catherine Tirona Regodon, tagapamuno Lupon sa Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan. Lagda, Iginagalang Perpetuo Desengaño, tagapamuno Lupon sa Kapayapaan. Lagda, Iginagalang Domingo Ortega, tagapamuno Lupon na may kinalaman sa barangay. Marami pong salamat. Meron ho bang nais magbigay ng opinyon o mungkahi tungkol sa binasang panukala? Ang ating ginagalang na konsehal, Ronnie Lodonesa. Kayo po ay nakamute. Maaari pong pa-unmute ang inyong button para... Okay.
Ano po mungkahi ng ating ginagalang na Konsehal Ronnie Lodonesa? Nangungulong Pinuno, minumukahi ko po na maidagdag yung barangay kung saan po nakatira yung beneficiaryo. May mungkahi po ang ating ginagalang na konsehal ay dagdag sa pamagat ng panukala ang mga salita kung saan nakatira ang mga beneficiaryo. Kaya naman ang ating sa kanyang mungkahi ang pamagat ng panukala ay maging ganito: isang kapasyang humihiling sa kagawaran ng kagalingan at pagpapaulad panlipunan ng DSWD, Rehiyon Calabarzon sa pamamagitan ni ginagalang Lucia C. Almeda, panrehiyong direktor ng DSWD na bigyan ng social amelioration program sa mga barangay kung saan nakatira ang mga beneficiaryo. Pinangalawahan ni ginagalang na konsehal Perpetuo Disenganyo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating pong tinatanggap at pinagtitibay ang naturang mungkahi. Meron po bang nais magmungkahi, magsusog? Kung wala, ano po ang mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Maraming salamat po sa ating nangungulong pinuno at sa ating nagbasa at sa idinagdag po ng ating konsehal ng bayan at sa aking mga kasama konsehal ng bayan. Iminumungkahi ko na pagtibayin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 46. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Perpetuo Disenganyo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya pinagtitibay natin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 46. Marami pong salamat. Meron po bang nais magmungkahi ang ating ginagalang na Konsehal Ronnie Lodonesa? Nangungulong Pinuno, minumukahi ko po na ibalik sa kaayusan ng ating pagpupulong. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Luciano Jun de Jesus, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ibinabalik na po natin ang ating mga lituntunin. Dadako na po tayo sa patalastas. Meron ho bang nais magpatalastas? Kung wala, ano po mungkahi ng tagapamuno ng lupo ng mga patakaran na lituntunin? Nangungulong Pinuno, yaman din lang po at wala na po tayong paksang pagtatalakayan sa mga oras na ito. Minumukahi ko po ang pagtindig o ang pagtatapos ng ating pulong. Pinangalawahan ni ginagalang na Konsehal Perpetuo Disenganyo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay ating na pong itinitindig ay 31 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa ganap na 11:50 ng umaga. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat.